Ang pagkakaiba niya dito sa ICC, walang specific na crime or giyera na itatry nila. Kahit na anong giyera ang kanilang makita ay pwede nilang itry dito sa ICC. However, today, we are no longer trying war crimes. We are trying even mga ordinary crimes committed in independent states. Kagaya na sinasabi na to kay Rodrigo Duterte. These are not war crimes. Sinasabi nila this is a crime against humanity. But we have a local law that defines what is crime against humanity. At kaya natatawa yung mga ibang bansa sa atin kasi yung ating dating presidente ay kanilang nililitis nang dahil sa kanyang paghabol o sa kanyang pakikipaglaban sa krimen, sa drugs. Ngayon, kung merong abuses dito sa paglaban dito sa war on drugs, bakit hindi siya litisin sa Pilipinas? Bilog ang bola, bilog ang mundo. Ika nga, yan ang mensahe natin sa ICC. Kamakailan lamang ay lumabas itong balita na ang Russia ay kinonvict ang some of the judges of the ICC and the prosecutors sa kanilang inilabas na warrant of arrest laban kay Vladimir Putin. Ang Amerika naman ay patuloy na nag-impose ng mga sanctions sa mga judges and the prosecutors because of what they did to Israel. At ngayon nga ay nagkaroon ng freeze sa kanilang mga bank account at nahihirapan sila mag-access ng kanilang mga accounts ng pera sa bangko. Ano ang pinahihiwating nito sa atin? Well, this goes to show you na tama yung sinasabi ko noon that this agency, this body, who is not even a state, which was created merely by virtue of a treaty of several nations, ay wala pong lugar sa isang malayang bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, ng Israel at ng Pilipinas. Bakit? Well, ang Russia hindi po pumirma sa Rome Statute, ang Amerika hindi rin, ang India, ang Pakistan, ang Israel, North Korea, and some other countries, pati India, hindi sila nakapirma rito. Pero ipinipilit ng ICC na may jurisdiction sila against Russia by issuing a warrant of arrest. Ganon din ang ginagawa nila sa Israel. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Benjamin Netanyahu. Now that these countries are retaliating at sila naman nag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga judges ng ICC and prosecutors, what do you do now? We have created a political and legal impasse na kung saan nagkakaroon ng diretsong banggaan ang mga bansa na ito na hindi pumirma sa Rome Statute na pinipilit ngayon ng Hague, ng ICC na sakop nila. Ang mga bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, at ang iba pang mga bansa na hindi pumirma dito sa Rome Statute ito, ang issue sa kanila noon ay soberanya. Napansin nila na sa ginagawa at gagawin ng ICC, tila makukompromiso ang kanilang soberanya. At kaya hindi sila nagsipirma rito. Ano ngayon ang basihan ng ICC for issuing this warrant of arrest? Apparently, there is none. Ang Pilipinas na dating nakapirma ay nag-withdraw ng kanilang pagpayag, ng ating pagpayag dito sa Rome Statute. Anong basihan ngayon ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte? Well, apparently wala na rin. Kung susundan natin ang konsepto at prinsipyo na ginamit ng Amerika, ng Israel at ng Russia nang sila ay mag-take ng mga actions against the ICC. And this again proves my point na kaya ang ICC ay nilagay si Rodrigo Duterte dyan sa Hague at kailangan nila siyang ikulong sapagkat kailangan nila si Rodrigo Duterte para ipakita sa buong mundo that they have a clout, that they have legal authority over people na hindi naman nakapirma ang kanilang mga bansa o nag-withdraw ng kanilang pagpayag doon sa Rome Statute. Makikita natin that this is a ridiculous proposition.
At wala po talagang lugar ito para sa mga malalayang mga bansa. Ang malaking kaibahan po ng ICC doon sa mga international criminal tribunals which were created before, gaya nung nag-try po dito sa World War II crimes, yung nag-try doon sa mga war crimes committed in Yugoslavia. These were created by virtue of United Nations resolutions at very specific ang purpose nila na mag-try lang, i-trial lamang yung mga krimen na may kaugnayan dun sa gera. Ang pagkakaiba niya dito sa ICC, walang specific na crime or gera na itatry nila. Kahit na anong gera ang kanilang makita, ay pwede nilang itry dito sa ICC. However, today, we are no longer trying war crimes. We are trying even mga ordinary crimes committed in independent states. Kagaya na sinasabi na to kay Rodrigo Duterte. These are not war crimes. Sinasabi nila this is a crime against humanity. But we have a local law that defines what is crime against humanity. At kaya natatawa yung mga ibang bansa sa atin kasi yung ating dating presidente ay kanilang nililitis nang dahil sa kanyang paghabol o sa kanyang pakikipaglaban sa krimen, sa drugs. Ngayon, kung merong abuses dito sa paglaban dito sa war on drugs, bakit hindi siya litisin sa Pilipinas? Recently, there has been a crackdown on drug syndicates in Brazil. At mas malala pa yung ginawa doon. In one day, there were hundreds of people dead in a single operation. Nasaan ang ICC? Nasaan ang international community? Where are the human rights advocates allegedly espousing or championing yung human rights cause for the drug addicts? Where are they now? Wala. Because Brazil is relatively a stronger country. Hindi kagaya ng Pilipinas. Sapagkat tayo ay mahirap, tayo ay mga Asyano lang, tayo ay mga Indio lang sa paningin nila. Kayang-kaya nila tayo. At ang malungkot dyan, ating sariling gobyerno, ating sariling Pangulo, ang nagsasabi na kaya nyo kaming abusuhin. Welcome kayo sa Pilipinas. And this is where this story really went down. Dito na pumulusok ang story na to ng ICC at kay Rodrigo Duterte at ng Republika ng Pilipinas. Well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, bilog ang bola, bilog ang mundo, back to you, ICC. Kaya lagi tayong magsisipagmasid, lagi tayong makikilahok. Pero sa ating pakikilahok, patuloy tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.